What is up mga ka-tech shop, no? For today's video mga ka-tech shop, naatay i-fix nga laminator. So kaning laminator mga ka-tech shop, bag-o ni siya. Anya wala ni siya gamit-gamit pero naguba lang ni siya kalit for some reason. As you can see mga ka-tech shop, no, ang iyang indicator is naa siya sa 200 plus, no. If imo i-adjust ang kaning volume controller, wala siya dili siya mo move, nothing happens. And then magsige lang siya og ready. So kani siyang black cover mga tech shop, kani nasa tubangan nato, muinit ni siya. But after testing the kuan mga tech shop, after doing a testing, dili siya mo laminate or dili siya mo kuha ng film, dili niya lanayon ang katong glue sa film, so dili siya mo gahi, meaning dili enough ang iyang kainit. Although mo init siya, but dili enough ang iyang kainit, so mo na siya symptom sa problem. Naka-ready lang pirmi ang green light, and then ang iyang indicator lapas sa 200. Inya ang kaning black nga cover niya is init, but when you do laminating, bugnaw ra ang kaniyang kuan laminating film. And as you can see, wala gid niya gipilit, wala siya mo pilit kay wa malanay ang glue. So let's do a troubleshooting mga tech shop. To disassemble this laminator, we need to remove the screws sa front panel sa kaning iyang controller. Ato na i-remove ang screws, and then naay screws sa ilawom aning laminator na need na to i-remove. So upat na siya ka screws. So ato lang na siya i-remove mga tech shop. Once nga ma-remove na ning upat ka screws, pwede na nato i-remove ang kaniyang cover, kaning blue. So upat lang na siya ka screws mga tech shop. Alright, so na-remove na nato. And mao na ni siya dagway ani. So inani nga case mga tech shop, dili mo move ang indicator. Initial issue gid ani is kaning controller niya, mo ni kasagaran maguba. And also kaning mga trimmer resistors, kaning orange, mo ni kasagaran maguba. So nag-order kog pisa ni. Before na ko gi-orderan mga tech shop, ako sa denggi limpyuhan ang kaning volume controller using katong WD-40. Pwede sa kamo gamit og alcohol. So ang uban na ma-fix ra og limpyo. So to disassemble the volume controller, gamit lang ka ng pangtanggal sa volt niya. Humok ra man na siya. Pwede ra na siya pliers. Tanggalon nimo. So once nga matanggalan nimo, timaan nimo ang iyang connections, pwede nimo picturean. So kanang brown diha sa pin 1, kanang blue na sa tunga. So timaan na nimo. So para di ka masayo, picturean na nimo para inigtaon nimo balik. Kay bawra ka sa dapit isolda, di ba? So using soldering iron, gi-remove na akong connections, and then akong gilimpyuhan. So kani siya mong laminator na mo mga tech shop, wa ni siya gamit-gamit. Nagkalit lag kaguba pag testing nako. So pwede ka ka-order og piyesa sa online, but since this is urgent, kay na may mga order ang akong misis sa name tag na magpalaminate. So nahugin siya urgent repair, no? So pagtanggal nako sa volume controller mga ka-tech shop,
gitesting nako using multi-tester. So meter in ohms mode. So i-connect lang na nimong middle pin o ang third pin and imong iliso ang iyang volume controller. So as you can see, dili kayo siya mo move. Permanente lang siya sa number 1. Inig move, inig tuyok nimo sa iyang controller. And try sa nimo ang pikas pin. As you can see, mubalik rin siya sa 1. Supposedly, mag-change na ang iyang value. Ang mo na normal niya. Pero kani, permanente siya na sa 1. So, meaning, dili siya working. So, gitry na to og limpyo using WD-40. Unfortunately, wala siya mugana pagtaon nako. So, same ra gyapon niyang issue. So, naka-decide ko nga mangita na lagpisa nga ikailis ani, no? So nag-order ko online, but it's gonna take 1 week or 2 weeks, and ang atong laminator is need na gyud nato kay nagi daghang magpalaminate, no, unta, and di na ta kawait og 1 week. So niadto kog syudad mga tech shop, dito ko nakita sa dool sa CTU na dito'y electronics nga baligya dito sa RCO Electronics and Electrical Supply. Dito ko nakapalit, and then barato ra mga tech shop, tag 16 ang iyang volume controller nya, tag 8 ang iyang trimmer resistor kanang blue. So blue white na iyang color. Ang katong nasa board sa laminator is color orange. So gitesting nako ang volume controller mga tech shop. So inani ang iyang dagway sa ohms mode. So mulihok siya. So it keeps on moving the moment you adjust the controller. So inana iyang behavior. So mo na siya normal unta. So ready na ta itaod ni siya. So ready na ta itaod ang bagong volume controller mga tech shop. So giuna na to ang volume controller kay sometimes kani mo'y problema, kani ray mo'y problema. And mas dali sad siya itaod compared atong katong trimmer resistor. So atong gitaod niya, atong gitesting. After testing na to mga tech shop, na verify na to nga ang issue is the same. So maor gyapon ang issue, wala siya ma-fix. And ang indicator na gyapon sa 200, and then pag test na to sa laminator, same ra gyapon, wala gyapon siya na laminate og tarong. So dili enough ang yang kainit, no? So dili, so maski ni function tong volume controller, pag testing na to sa multi-tester, napagilaing issue, which is ang katong trimmer resistor. So atay choice, ato yung tanggalon ang motherboard siyang body. So mao na siya itang dagway sa motherboard. So need na to i-remove ang tulo ka trimmer resistor. So ang proseso ani mga tech shop is himong tanggalon ang trimmer resistor using soldering iron, and then limpyuhan nimo ang nahabilin nga solder using soldering wick. And then once nga malimpyo na, itaod na dayon tong bag-o nga trimmer resistor, and make sure to match the value. So kani siya mga tech shop, na ni siya trimmer resistor nga 102, 103 o 203. So dapat i-match na nimo mga tech shop, and then imo dayon isolda. Alright, so nailisa na nako mga tech shop. So na siya 102, 103 og 203 nga trimmer resistor, and make sure lang ang katong middle pin naka-connect gid sa sakto nga position for this trimmer resistor. And now we are ready to test it mga tech shop. Okay, so as you can see mga tech shop, na-control na nako ang
iyang indicator. So na control but wala siya ni match sa katuyang volume controller. So mo na siya gamit sa trimmer resistor mga katikshop, pwede na to ma-calibrate. So as you can see, it's pointing to 160 and then ang kaning volume controller naa sa ganihan na siya sa 180 but 160 ang iyang volume ang nasa indicator. Na kani nasa 150 ang volume controller, nasa 120. So i-adjust na to using flat screwdriver. Dapat naana siya sa 150 sad kay ang volume controller na mas 150. So ni match na siya. Nanaon pag-calibrate mga katikshop. So sakto na siya mga katikshop. Musunod na siya sa volume controller. Okay? So that's a good sign already. And another sign nga working na siya mga katikshop is mo-orange na siyang kanang nasa ilaw. Kaya mo na mo init mga katikshop. So we are ready to assemble the laminator. So screw lang na nimo mga katikshop. Imbalik lang nimo mga screw. And then okay na siya. So after na tumatawad ang mga mga screws, nag-test na dayon ta mga katikshop. So as you can see, it's pointing to 150 degrees. And ang volume controller pointing to 150 gyapon. Naka-on ang hot, naka-on ang run, and naka-on ang forward. So paabot lang ta nga mo green na ang kanang ready nga indicator. That's the time nga ato nang padaganon ang yang laminating film. So pag green niya, pwede na nato ibutang ang laminating film. So ato nang gitesting mga katikshop. Alright, so as you can see, na kuha na gid siya, nalanay na ang glue ug di na nimo ma-open ang katong tunga. So working na gid siya. Na fix na to ang problema mga katikshop. So ang atong gilis is ang kaning trimmer resistor. So tag-utsura na siya per trimmer resistor. So since barato ra ba siya mga katikshop, gilisan na lang nako ang tulo kay lisod man kayo magtagan-tagan ta niya, magtesting ta kada usa. So ako na lang giilisan ng tulo and then nabuhat na ginato ang name tag mga katikshop. Alright? So if you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe. Let's go.